What's up mga bossing? 4 days akong di nakalabas dahil sa bagyo. At 4 days din nababad tong motor sa parking. Buti nag-start nga siya eh. Pero may nararamdaman akong sliding sa panggilid niya, sa CVT. Tapos dyan pa na yung punas ko ng kamay dyan sa inner fairings niya. Kasi namuti siya eh. Siguro dahil nababad ng todo sa ulan. Ayun, tanghali na to, alauna, ayan, kita naman sa orasan pala. Ayan, buti walang traffic kasi usually sa lugar na to traffic eh. Yung papunta ng Stop and Shop, yung diretso. Nandito ako ngayon sa Santol. Ayan, medyo binira ko dyan. May sliding talaga. Kasi yan, medyo yan, tumataas yung RPM niya pagdating dyan. Siguro tumalsik na yung mga tubig na syempre may friction na. So natutuyo na yung mga tubig. Tapos yung si tatay, nagulat ako. Parang inaaninag ko, wala namang signal. Buti na lang nakapreno ako. Tsaka nag-hand signal naman siya. Pero yung mga ganun dapat alerto tayo eh. Yung mga biglang liliko. Galing pa siya sa pinakakanan. So ayun. Dito usually itong pabalik-balik Sampaloc. Dito madalas traffic talaga dito as in. Pero itong mga time na to, nagtaka ako walang traffic eh. Hindi ko alam kung may klase na yung mga bata kung may pasok na sa school. Kasi nagta-traffic dito gawa nung pag may pasok eh. Pero tingin ko wala pang klase, baka suspended pa yung klase. Ayan, approaching na tayo sa dyan sa E. Rodriguez. Bali kakaliwa tayo dyan. Tapos ayun. Actually marami akong ina-explore na daan papunta sa shop. Ito yung pangatlong daan na na-explore ko. Dati kasi doon ako dumadaan sa kabila eh, sa may Blooming Tree. Ayan, medyo malapit na. Mga ilang ligo na lang. Hindi talaga ako alam, matinandain ako sa mga nililikuan, mga kasi kung ilang beses ko na siyang nadaanan. Pero yung mismong pangalan ng street, medyo hindi ko natatandaan. Ayan, etong paliko na to. I mean yan sa intersection yan. Ayan, alam ko yan. Q of yan.
Dito madalas yung traffic dito eh. Taka nga ako, maluwag ngayon. Hindi ganun ka traffic. Ayun na, nararamdaman ko pa rin yung sliding. Meron pa rin talaga. Kaya binibira-bira ko dyan eh, para mag-init na yung CVT at matuyo na yung tubig. Naka Novo crankcase kasi ako na open. Kaya hindi ko na natakpan nung nag-uulan na eh. Nawala na sa isip ko. Yung tambucho lang inatakpan ko. So talagang pinasok siguro ng tubig yun. Baka mga sa isang araw magpapa-CVT cleaning na ako. Sigurado ako makalawang na yun. Ayan, nasa dapitan na. Sa mga gusto magpagawa dito sa shop, sa trusted mechanic ko, dito lang yan sa dapitan. Ayan, Lodsco Works. Search nyo lang, nasa Gmap yan, tsaka Waze. Ayan, as usual, ang dami ulit nilang gawa. Ayan, nakapila. Ito yung malupit dito, habang nagpapagawa kayo dito, may libre lagi chibog dito. Tapos habang nakatambay, naisipan namin tanggalin yung sticker dun sa dibdib ng motor ko. May mga tira-tira, sinabo na lang namin. Natanggal naman namin. So ayan, after nito, bigyan natin ng kapiraso montage. So ayun, literal na kapiraso. Ayan, kung makapansin nyo, maitim na rin yung mga inner fairings nya na black. Kasi nilinis na rin namin, tas parang pinahida namin nung di ko alam kung anong tawag dun eh, yung pinampapahid namin na parang BS1 para bumalikin dating pagkaitim. Yan, medyo na ko dyan sa tricycle kasi yung yero. Final destination ka doon pa nagkamali ka doon. Ayun, pauwi na ako nyan. Natapos na naman ang kalahating araw na tambay. Medyo nagmamadali ako nyan kasi parang dumidilim. Ang aga pa pero parang dumidilim, tas parang uulan. Tapos habang binabaybay ko to, pauwi ako, may nararamdaman ako dun sa motor. Parang ewan kasi tayo, 'di ba? Pag kilala natin yung motor natin, talaga alam natin pag merong mali. Parang napapansin ko, taas baba yung niya, RPM niya. Tapos parang mamamatay siya pagka kapag papunta ako sa pagtigil, pag papunta ako sa pag full stop. Feeling ko mamamatay siya, kaya kapag ganyan na mag-preno ako, medyo naka-advance yung throttle ko para hindi mamatay. Feeling ko nawawala ng minor. Tapos dyan ramdam ko na talaga, sabi ko pag ito binitawan ko tong throttle na to, sigurado ako mamamatay yung makina. Sabi ko may something talaga may mali At yan na nga, namatay na. Yari. Nahugot yung manifold. Sabi ko, hindi mo mababa yung minot. Nahugot pre. Hirap
pasabog eh. Hey boy. Pinakaba mo na naman ako. Akala ko kung ano naman problema mo eh. Nahuhugot ang ano, hose sa manifold. Yun kasi yung nagbibigay ng hangin papunta sa fuel pack para bumaba yung gas